Okay, good evening po sa ating lahat. Ayan, so sama ko po sa prayer ang ating signal kasi smart po yung gamit natin. Yung gulog po ay mahina po. So tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po muli sa Wednesday midweek service. Napuntuan niyo po sa amin. Mga po kami sama-sama. Although kami po ay naka-live streaming, hindi po kami nag-gather physically. Pero yung puso po namin is magkakasama. Maraming salamat po sa lahat ng blessings, sa protection, sa provision, at include po sa bawat isa. Ganun po sa mga bawat mananampalataya sa kanilang mga tahanan. Ganun po sa gobyerno, sa mga frontliners. Kayo po patuloy na mag-ingat, mag-gabay sa kanila. Kayo po patuloy na mag-bless sa bawat ginagawa po nila. Ganun po sa mga bawat desisyon po nila. Yan po sa amin pong Wednesday midweek service, sa pong pag-aawitan, sa pong pagpanalangin, sa pagbibigayan. Pagpalain po yung binigay at sa nagbigay para po sa ikalalagan ng inyong ministeryo sa lubat kumas ng bansa. Kasi tuloy pa rin po ang paglilingkod, tuloy pa rin po ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At pagpalain po yung binigay at sa nagbigay. Then sa ganun po sa aming pag-aawitan, sa pagkikinig ng mensahe, hanggang po ang puso ng bawat isa. And then yung excitement. Although this live preaching, sana as if kami po ay physically gathering, na nag-gather po, huwag po namin isipin na kami po ay nasa tahanan, because isipin po namin kami nasa inyong tahanan. Kung saan nga po yung bawat tahanan ay sambahayan. Maraming salamat po sa lahat ng blessing, ganun po sa pakikinig po ng mensahe. Kayo pong patuloy ng kumilos, pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin, ang pastor sa community preach. Payag ito na maayos, yung daang puso ng bawat isa, yung humble heart, teachable heart, submissive heart. At nandun yung aming pagpupursige i-apply ito. Hindi lang kami nakikinig, because kami ay mga doers ng inyong salita. Ay pong patuloy na tinataas, pinasasalamatan, tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, awit muna tayo. Isang awit na lang po, and then tuwagin po natin si Pastor para sa preaching.
So ayan, I think naman dire-diretso na. Malinaw po ang ating signal. Hopefully, pag-pray nyo po na sana hanggang sa dulo is maganda yung signal. So Pastor, bago po bumagal. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat at magkaya kayo nagantay. Kanina akala namin wala nang signal eh. Pero alam ko naman sa Diyos walang imposible. So, Sister Sonia Cherbana, good evening. Oo nga, Sister Sonia, napakaaga. Siguro ba? Napakaaga ko rin. Itakbo ka. Ito yung aking picture. Okay, bago maubos po yung ating magandang signal, samantalahin na po natin. Buksan po ninyo yung Bible sa Psalms 34 verse 14. Psalms 34 verse 14. Pag-pray niyo po yung ating lesson sa Sunday, maganda po yung lesson na yun at medyo mahaba-haba na kailangan mapa-compress natin. Supposed to be yung question natin, yung lesson natin ngayon is tungkol sa joy. Pero kinulang po tayo ng panahon. So, maaaring Sunday morning, Sunday evening po yung nagawin natin yan. So, mas maganda mapapalabang tayo ng gusto. Sana delay kasi ngayon eh. Kaya pagka yung siya nabuo, mas mahaba po sana konti yan. Pero ito ngayon, hindi masyado. Psalms 34 verse 14. Dito na po kayo. Sabi sa Tagalog, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. So, ibig sabihin, nais ipahabol ng Diyos yung kapayapaan sa atin. Gusto nyo mabuhay tayo sa kapayapaan. Sa English, depart from evil and do good, seek peace, and pursue it. Tayo po yung manalangin. Aming amang banal na kataas-taasan at pinakamautang na ihang sa lahat. Salamat po, Ama, sa tuloy makakataon ito na kasama-sama ko din sa pag-aaral po ng iyong salita. Pagamat pagka-distansya yung lugar namin, nawa po ang signal sa kanila ay maayos. Ang signal dito ay magpatuloy na malakas upang ang salita mo ay ma-hear ko ng walang interruption. Dalangin ko yung mga cellphones na ginagamit nila, mga TV na naka-attach. May hope na maging mabinaw po at walang disturbance sa aming pag-aaral nito. Dalangin ko po ang banal na Espiritu ang siyang nanguna sa amin ngayong hapon. At naniniwala po kami na kayo pa rin ang may control sa lahat. Gawin mo maliwanag ang mensahe namin ngayong hapon at mapapakinggan at pauunawaan ko ng bawat isa. Sa pangalan ng Kristo Jesus namin tagapagligtas. Amen. So simple lang po ang lesson natin ngayon. Ito po yung last time ang lesson natin is about how not to be offended. Tapos about love. Tapos ang naging lesson pa natin, how to grow. Di ba? So natatandaan yung lesson natin about how to grow, na binigyan ng church ng isang gift at ang binigyan ng Lord ay ang isang pastor na siyang tutulong na lalago kayo, tutulong na tumatag sa pananampalataya. So whether you like it or not, ako yung pastor ninyo. Okay, hindi pa ako perfect. Pero nice ko kayong tulungan para sa gitna ng magulong mundong ito, habang papalabit ko ang Diyos, ang Panginoon sa tinatawag na rapture, pagulo po ng pagulong mundo, tandaan niyo po yan, dahil hindi papayag ang diyando na basta lang kayo aalis. So gagawa lang siya ng paraan, pero hindi niya alam kung iniisip ng Panginoon, hindi niya alam yung style ng Panginoon, at wala po siyang magagawa. So peace with yourself. Peace with yourself. Kasi ang dami ko po nakilala mga even kaklase ko, even pinsan ko, na kahit may mga kaya sila, parang may kulang sa kanilang buhay. Minsan ganoon din, may mga taong bagsak din sa buhay, pero wala silang peace sa kanilang mind. Wala silang peace sa kanilang sarili. So ngayon, yung mga desisyon nila sa buhay nila, parang ang labo. Yung peace ko ay nakasulat po sa Bible. Ipinipilit siya sa mga sermons, gaya ngayong gabi. Yet, it is almost never experienced by most people. Hindi din na maranasan yung peace na yan. Kaya palagi pag may dumating na problema sila, hindi yung magulo sila, hindi yung mainit ang ulo nila, hindi yung mahiyain sila, hindi yung hindi nila matanggap yung sarili nila. Okay? So, tayo po yung napapaligiran ng mundong ito, ng mundong ito magulo. Okay? Magulo, at nagwala na. Hello? Bakit nandiyan ganito, Aray?
Pero okay naman, nandiyan meron tayo nun, hindi ako magdalaw. Andiyan pa yung mga nanonood. Napuno, no? Apo, andyan pa po yun. Yan, napuno. Maraming gamo-gamo. Okay. Dami na ba? Okay. So, ibig sabihin, ito pong salitang peace na to, sa Tagalog, kapayapaan, sabi ng Bible, habulin na to. Pero, ang kalaban po kasi ng kapayapaan, kasalanan talaga. Wala makakamit nito. Itong mundong ito, puro walang kapayapaan. Kagaya ng halimbawa, may problema sa gobyerno. Damay po kayo dyan. Lalo pag mga gera-gera na ganyan, may mga bagyo, di ba? May conflict sa government, sa mga politiko, hindi na magkakaintindihan ng mga politiko, may dilawan, may pulahan, may asulan, may pink, mga gano'n, ano? Sa mga broken relationship, sa mga mag-asawang hindi magkakasundo, wala po talagang kapayapaan dyan. Hindi yung galiran dyan, hindi yung silusan dyan, sama ng loob. Relationship na magkakapatid, yung magkakaaway, magkakaibigan, mga ganyan. So nandun yung tayo po ay nabubuhay sa mundong punong-puno po ng pag-aadala. No? Pero kailangan magkaroon tayo ng peace sa sarili natin. Para kahit anong mangyari sa paligid natin, talagang tayo kaya yung lesson ko this coming Sunday, napakaganda po rin, kaya paghandaan po natin pakinggan yun. Now, the only way to have peace, unang-una po, the only way to have peace with God and others and ourselves is through the relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya napakapalad po tayo, ito, yung kapayapaan yun, yung makakamit po ng mga hindi mananampalataya. Pero, ayon po sa Bible, ang tanging paraan para magkaroon tayo ng peace with God, peace with others, and peace with ourselves is through our relationship with the Lord Jesus Christ. So sabi ko, wow, sabi ko, napakapanat ko naman kasi may relasyon ako sa Panginoon sa Kristo. Paano na kung wala akong relationship sa Panginoon sa Kristo, sa dumaang problema ko sa buhay ko, baka nag-inom-inom na siguro ako, baka nag-drugs na siguro ako, baka kung ano nang pinagawa ko, baka nagwala na ako. Pero salamat sa akin, ako yung nakakilala sa Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas. Salamat na unawaan ko yung gospel na si Kristo ay namatay, nalibing, at siya'y nabuhay na muli. Okay? So, ang katotohanan po ng salitang peace ay ginamit po ng 353 times sa Bible. Isipin nyo, pag binuksan mo yung Bible, mababasa mo yung peace 353 times sa Biblia. So, ibig sabihin, maliwanag po na ito ay mahalaga. Pag yung salitang, pag may salita sa Bible na inuulit-ulit, yan po ay mahalaga. At ang Panginoon sa Kristo, sinabi niya sa mga disciples niya, kasi paalis na kasi dito paalis na siya noon, parang may sinabi ang Panginoon sa Kristo sa kanila, sabi niya, peace I leave with you. Oh. Yung peace, sabi niya, iniiwan ko sa iyo, sabi niya mga apostol. Hindi lang peace, kundi my peace, sabi niya, I give unto you, not as the world giveth, do I give to you. Sabi niya, do not let your heart be troubled. So ayaw na kasi ng Diyos, bago umalis ang Panginoon sa Kristo, sinabi niya sa kanyang mga apostol, ayaw ko na mag-aalala kayo. Kaya para sinabi niya sa Bible, for God has not given us the spirit of fear. Kasi, bakit? Kasi iniwanan ko kayo ng iniwanan para tayo ng peace. Una, iniwanan niya sa kanyang mga disciples. Sabi niya, peace I leave with you. My peace I give unto you. Oh. Kaya do not let your heart be troubled. Do not let your fear give to you. So, huwag niyong hayaan mamuhay kayo sa takot. John 14:20-27. Sa Tagalog, ang kapayapaan ang iniiwanan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan. Ayaw na tayong natatakot. Ayaw na tayong nag-aalala. Ang inyong puso, ni matakot man. So, oo nga po, pinapasalamatan natin ng, naging Kristiyano ako. Salamat na lang, naging Kristiyano ako. Pero, sabi nyo, nasa akin yung kapayapaan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos yung kapayapaan niya sa atin. So, ang Panginoong Kristo po, ibinigay niya sa atin yung kapayapaan niya sa tatlong bahagi. So, the Lord Jesus Christ
came to give us peace in three areas. Una, He gave us peace with God. So yung peace with God, kasi iba yung peace with God at saka iba yung peace of God. Okay? Yung peace with God, kasi yung kasalanan makes every person an enemy of God. Bakit naging kasalanan ng Diyos? Bakit naging kaaway ng Diyos ang mga tao noon? Kasi ang tao ay makasalanan. Di ba sinabi maliwanag sa Bible, walang matuwid, wala kayo kasalanan, lahat tayo nagkasala. So, tayo ay itinuring na kaaway ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Kung ang banal, siya ay banal, siya po ay namumuhi sa kasalanan. Pero ang maganda po rito mga kapatid, ayaw niya tayong nakakaaway eh. Ang Panginoon Kristo ay bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, at binayaran po niya yung ating mga kasalanan. At ang pinangbayad niya ay ang dugo niya mismo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, bawat mananampalataya, na nananampalataya sa ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Calvary at tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, tinanggap niya po yung kapatawaran ng kasalanan. So tayo mga mananampalataya, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga pag tayo nagkasala ngayon, hindi na tayo humingi ng tawad sa Kanya, kundi inaamin natin yung ating kasalanan. Naalala mo yung verse dyan, 9. Kaya pag inamin mo yung kasalanan mo, sabi niya, kasi yung kasalanan natin na ginagawa at gagawin pa ay binayaran na ng Panginoon Kristo sa krus of Calvary. Nang sinabi niya, it is finished, lahat bayad na yun. Kaya pag tayo mananampalataya na ngayon, pag nagkasala ka ngayon, aminin mo lang, ikaw ay kanyang patatawarin. Kaya lang nakagawin kung aaminin mo. So may kondisyon. Pag inamin mo, patatawarin ka. Pag hindi mo inamin, hindi mananatili ka sa kasalanan. So yun po. So yung gera, yung digmaan natin sa Diyos ay tapos na. Kasi namumuhay sa atin, kalaban niya tayo dahil tayo ay makasalanan. At dahil niya tayo kalaban, siya po ay banal at namumuhay sa kasalanan. Pero nang sinabi ng Panginoon Kristo, it is finished, the war is over, and the enmity. Okay, kung sinabing enmity, yung puot ng Diyos ay napalitan po ng peace. Okay, kaya sabi niya, the peace with God. So, peace na tayo, okay? Wala nang kasalanan namumutawi sa atin, wala nang galit na namumutawi sa atin, kaya peace tayo. So, unang-una yung tinanggap natin peace with God. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Okay? Kaya nga po, nakakatuwa na tayo hindi na kaaway ng Diyos. Ngayon, yung mga taong kilala natin, kaibigan, kamag-anak, magulang, kapatid, sila po'y kaaway ng Diyos. Sapagkat sila yung nasa kasalanan pa. Okay? Mawawala lang yun kapag tayo ay lumapit sa Kanya, tanggap natin sa bilang Panginoon kalapagligtas. Pero kailangan, bago mo tanggapin yun, siyempre, kailangan maintindihan mo yung tinatang yung Ebanghelyo ng kaligtasan. Kailangan maunawaan mo at kailangan ma-realize mo na ikaw yung makasalanan. Diba? Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. Kaya dahil doon, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Di ba? So, kailangan ma-realize mo na makasalanan ka, pero at kailangan manampalataya ka ngayon at kailangan malugod ka na mayroong umamin at umako sa iyong kasalanan at namatay para sa iyo. Diyan ang Panginoon Kristo. At yung dugo niya, yung sinasabi natin kanina, ay naging kabayaran ng ating kasalanan. So, kailangan mo na magkaroon ka ng pananampalataya, lumapit ka sa Kanya na may pananampalataya, dahil maintindihan mo na eh. Alam mo na mga kasalanan niya, tanggapin mo siya bilang Panginoon na kapagligtas. Then, andun yung kapatawaran, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay siselyohan ka. Ibig sabihin niya ng first down payment. Yan ay ibig sabihin ng katibayan na ikaw ay pang namatay, ikaw ay pupunta sa langit. Okay po? Pangalawa, the Lord Jesus Christ enables us to have peace with one another. Ayun. So, ibig sabihin nito, kaya pala sinasabi ng Panginoon doon ko sinasabi, yung peace pa lang yan, kaya pala sinasabi ng Lord na love your enemies, forgive them, do good to them. Kasi because of the peace, okay, tayo kasi noon, kaaway ng Diyos, dahil sa ibanal, tayo yung makasalanan, talagang andun yung kaaway na tayo. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, okay, tayo kilalanin natin yan at magpaniwalaan natin yung ginawa niya sa cross of Calvary, nagkaroon tayo ng relationship sa Panginoon sa Kristo, at yung
yung, yung war na yun, yung galit na yun, puot na yun, ay napalitan ng peace, kapayapaan. Ngayon, dahil tayo ngayon, nasa atin ang kapayapaan ng Diyos na yung nasa atin. Okay? Dahil iniwanan niya, according sa binasa natin kanina, hindi na natin kaaway ang Diyos, anak na tayo ng Diyos. Pag tayo namatay sa langit tayo, ngayon, because of the relationship with God, the Lord Jesus Christ, okay? The Lord, sabi niya, the Lord Jesus enables. Alam mo sabihin enables? Tayo binigyan niya ng kakayahan, okay, to have peace with one another. So ayaw pala ng Diyos na may kaaway tayo. Ayaw ng Diyos na tayo sama ang loob, ayaw ng Diyos na may kagalit tayo. Pwede tayong mamuwi sa kasalanan. Kaya parang sabi na, you angry and sin not. Galit ka doon sa kasalanan, pero hindi ka galit doon sa tao. Okay? So, magagawa na pala natin yun. Tignan mo, yung Greek word ng peace means bind together. Pag sino yung bind, pagkasama, bind together, magdidikit. Okay? Pagsamahin. And since believers have the Holy Spirit, natandaan natin, nang tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas, sinilyohan tayo ng Holy Spirit. Okay. Then, nasa atin na ngayon ng Holy Spirit bilang isang mananampalataya. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magpatawad. Okay? Kaya nga, kailangan natin, marami pa rin matutuhan dito, no? Kailangan napakahalaga ng word na pagpapatawad. Paano naman kung paulit-ulit kang ginagawa yun sa akin, Pastor? Paulit-ulit na akong nilundo ko. Sabi ng Bible, may kakayahan ka na paulit-ulit mo rin siyang patawarin. Okay? Ano pa? So, ibig sabihin, ito rin ang tinatawag na mend relationship. Pag sinabing mend is to improve that relationship, to repair that relationship, and to heal that relationship. Amen. So, ibig sabihin, may kakayahan pala tayo. Bakit? Kasi nandiyan ang Holy Spirit eh. Gagawa tayo ng paraan para ma-improve yung relationship natin sa isa't isa. O kayo na may kayong, maaari ngayong tubig nyo ngayon, palagi kayong magkakasama sa bahay, eh dahil magkakasama kayo sa bahay, nagkakakilanlan na kayo. Dati hindi kayo nakikita-kita. Nagkikita-kita, gabi na lang. Tapos madaling araw, umaga, madaling araw aalis. Pagising mo, wala na yung kasama mo. Pero ngayon, magkakasama kayo. Okay? At dahil dyan, nagkakainitan kayo palagi. Kasi nagkakatampuhan kayo sa loob ng bahay. Pero tandaan niyo po ito, the Lord Jesus Christ enables us, kung ito ay Kristiyano, to have peace with one another. Okay? Kasi andiyan ang Holy Spirit sa atin, nagbibigay ng power sa atin para magpatawad, para mend relationship. Kung sinabing mend relationship, para ma-improve ang bawat relationship. Kung may problema, ma-repair yan. At kung mayroong kailangan nasaktan, kailangan andun yung healing. Mahihil ang mga relationship na yan na alam natin na hindi nasira, nasira. Ano pa? Okay? Yung tinatawag na makapamuhay tayo in harmony with others. Pag sinabi in harmony, which means friendly agreement. Para bang walang nangyari. Ano ba? Mayroon namang nangyari hindi maganda, pero andun yung agad na aayos agad. Nagpapatawad agad. Andun ang humility agad para huwag maayos. He even enables us to love those who don't know, that we don't know. Yung mga taong minsan na natin nakasama, tapos may nangyaring yung mga sa atin, sabi, patawarin mo yung mga tao yan. At mahalin mo. Okay? Even our enemies. Pero ang pansinin nyo, ang pinakamalaking problema, kaya natin mahalin yung kaaway natin. Kaya natin mahalin yung hindi natin kilala. Pero ang pinakamalaking problema is loving those we do know. Diba? Kung saan mga mag-asawa, makakilala kayo niyan. Pag nagtampuhan kayo, buong magdamag, nagkakatalikuran kayo. Even magkakapatid yan. Pero kung magkatampuhan, one. Magkakatagaan pa. Pero pagkakapwa kay Kristiyano, madaling ayusin yan. Magpa-humble ka lang. Pag nagpasakop ka sa banal na Espiritu, andun na kaagad yun. Makikita mo na ma-realize mo na mali ka. Ikaw na mismo magpapakumbaba. Ikaw na mismo lalapit sa taong yun. Sabi mo, I'm sorry. Na yun yung tao namang yun, na nabigla din, naayos. Diba? Ganun po yun. Kasi the Lord enables us to have peace with one another. Okay, so yun, wala rin problema sa ibang tao. I hope pag may problema sa ibang tao, maalala niyo itong lesson ko.
Now, kung pa isa-isa, i-give us inner peace. Ito pang sarili naman natin. Binigyan tayo ng inner peace. So, Christ's peace is eternal quietness. So, ibig sabihin nito, pag sinabing eternal quietness, meron pag tayo puspos ng Holy Spirit, talagang kahit anong problema dumating sa buhay mo, andun kakalmahan sa buhay natin. Lalo pag kayo lumago ka sa pananampalataya. Remember yung lesson natin about spiritual growth. Okay, you grow up, di ba? You have to grow. Andun yung, meron tinatawag na peace within us, ang tinatawag na kalmado ka, yung hindi ka basta-basta mabibigla, kundi andun yung nare-relax ka. Kasi alam mo na, hindi ako papabayaan ng Lord. Nasasabi mo hindi. Sabi ng Lord, they will never leave me nor forsake me. Sa Diyos, walang imposible. Alam ng Diyos natin ito. Plus, nalalaman mo na, gusto pala ng Panginoon na magkaroon ako ng inner peace. Bakit? Binigyan niya ako ng inner peace. So, may panghahawakan kayo. So, kaya nakakalmahan mo yung sarili mo, kalooban mo, at nare-relax ka ngayon. Okay? Nare-relax yung kaluluwa mo, that is found in a relationship with Him. So, sabihin mo, wow, salamat na lang, may relationship ako sa Panginoon. Dahil yung relationship ko sa Panginoon, binigyan niya ako ng inner peace. So, diba? So, ngayon, natututo ka na, marami ka natututuhan. Sa isang bagay para hindi ka natatakot. Una, sabihin, hindi, may plano ang Panginoon sa akin. Alam ko, hindi niya ako pababayaan. Ano mang problema, ano mang bigat nito. So, pag naisip mo yun, naisip mo ito, sabihin mo, magkakaroon ka ng inner peace. Andiyan ang Holy Spirit sa atin. Pangahawakan mo kang mawawala sa kalooban ng Holy Spirit. Maaari nakalagay pa nga sa Bible, di ba? Yung lesson natin sa Sunday. Kahit anong gulong sa kapaligiran mo, sabi ni Paul, sa labas, sorrowful. But within, sabi ni Paul, I am at peace. Paano nangyari yun? Sa linggo natin lesson yan. Okay. Kaya lang, it's open. Kaya lang ito nangyayari sa atin, even sa ating mga mananampalataya. Ibigyan na tayo ng Diyos ng peace. Hindi tayo makakilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya lang madalas, yung peace na yan ay tumatakas. Okay? Umiiwas sa atin. Bakit? Pwede pala, kahit binigyan pala tayo ng peace na ng Diyos, yung palang peace na yan pwedeng tumakas, pwedeng umiwas sa atin. Kapag pag pinayagan natin yung mga outside problems natin at yung inner thoughts natin disturb us, at di na wala ang peace. Nagpa-apekto ka sa mga problema mo sa labas, okay? At dahil sa problema mo sa labas, naapektuhan yung inner thoughts mo, yung kaisipan mo. So dahil dito, na-disturb tayo. Parang bang yung isang tubig na ilog, may payapang-payapa, tapos biglang nagkaalon. O di ba? But peace, tandaan nyo to, God's peace enables us to love and live harmoniously with ourselves and others. So, ganun pala yun. So, ito nga, nung pinag-aaralan ko to, wala pala akong karapatan na magkaroon ng tako, pag-aalala, kasi binigyan ako ng Lord ng peace. Kaya kapag hindi ka nakapag-aral ng salita ng Panginoon, talagang apektuhan ka pa sa araw-araw na buhay mo. Kaya pala sinabi ng Lord, mag-grow in grace and in the knowledge. At yung knowledge na yon, pag wala ka, ano sabi ng Bible? My people are destroyed for lack of knowledge. Amen, mga Bethanites? Amen. So, kailangan tatandaan niyo yan. Ano bang gusto niyo? Ninenervyos kayo o at peace kayo? Okay? Parang nakasakay kami minsan sa bus. Di ba? Merong ninenervyos na nagpanay na ang pagka medyo gumewang-gewang ni Pastor ko, Diyos ko, meron nagtanda ng cross. Sa aeroplano, ganun din. Habang kami nakasakay ilan din, ako sumasakay sa aeroplano, kasi katabi ko, kung sa malayo, nakikita ko. Pag medyo nag-air pocket ng aeroplano, bumabang bigla. At sinabi nung pilot, sabi niya, please, fasten your seatbelts. Naku, ang dami nang nag-nervyos. Kaya ako, panatag ako. Bakit? Kasi binigyan ako ng Diyos eh. Pangalawa, mamatay man ako sa langit ako. Ano yung kakatakot ko? At pag namatay ako, promotion na. Kaya sabi sa Psalms 34 verse 14, sabi niya dito, seek peace. Hanapin mo yung peace. Ibig sabihin, nasa iyo na nga yan eh. And pursue it. Huwag mong bibitawan. Kasi kanina, yung peace pala sa atin, as well, pwede niyan ay umiwas sa atin, at pwede niyan ay, panigan niya na,
Peace, pwede umiwas sa atin at ano po sinasabi, tumakas sa atin yan. Kasi nga, pinababayaan mo yung problema mo sa labas at yung nagpa-apekto ka sa isip mo sa loob at dahil doon, walang peace. Pero sabi ng Panginoon, seek it. Seek peace. Habulin mo yan. Hanapin mo yan. So kaya nga sinasabi niya yung sibilang Psalms 4 verse 14, instead na maghintay ka na magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng active. Kailangan magkaroon tayo ng aksyon. Kaya kailangan suriin natin ang mga bagay na ito. Na bakit tayo nawawala yung kapayapaan sa buhay natin. Kaisipan natin, bakit magulo. Kasi yung peace po, magamat binigyan tayo niyan ng Panginoon, kailangan i-practice natin yan sa buhay natin. Kailangan panghawakan natin yan. Sabi mo, hindi, binigyan ako ng Lord, bakit? Kailangan i-practice mo yun. Okay? So, kahit ikaw may baril, at halimbawa ikaw napalaban sa mga halimbawa, nandiyan mga abo sa'yo, may baril ka. Anong nangyari sa'yo? Takot ka na. Pero hindi ba kayang gamitin yung baril mo? Now, peace, sabi mo, that peace doesn't come easily. Hindi mo basta-basta yung peace na yan, ma-apply mo sa buhay mo. Kaya kailangan yung effort po natin. Now, some people are contentious. Pag sila may contentious, may mga tao kang makakasamang mahilig sa debate. Mahilig na pumontra sa'yo. Okay, maganyan. Okay? May mga taong mahilig sa argumento. So dahil dito, may mga taong hindi mo makakasundo. Pero dapat po natin silang kaaway. Peace to all men, sabi ng Bible. Therefore, dahil dito, having a peace with others often requires patience. Halimbawa, may mga sa bahay ninyo, merong diyang makulit. Sa bahay ninyo, may bagas kang hindi makasundo. Okay? Kahit kapatid mo, hindi makasundo. Yung nanay mo, hindi makasundo. Pero Kristiyano ka. Okay? Now, kailangan natin dyan, para yung peace na yan, gusto mo, para makapamuhay ka sa peace na ibinigay ng Diyos sa'yo, kailangan natin, it requires patience. Ano yung sabihin ng patience? Kailangan natin ng tiyaga, pasensya, mahaba ang pisi. At tuwing nakakagawa sila ng nakakasakit sa'yo, tuwing nakakagawa sila ng ikaw hindi mo nagugustuhan, hindi ka dapat pala sabi kayo, kay peace, sabi niya kailangan pala sinabi, huwag kang mag-react. Huwag kang lalaban. Huwag mo ipagtanggol ang sarili mo. Kita mo ba si Paul? Nakita mo ba sa kasaysayan ni Paul na nakipaglaban, nakipagsuntukan si Paul, ginugulpi na siya, kinulong siya na wala nang siyang ginagawa. Okay? Ano gagawin natin? Kailangan yung patience na yan, bilang isang mananampalataya, pag pag-usapan ng peace, kailangan magkasama yung patience at saka forgiveness. May ginawa siyang hindi kong patawarin mo agad para hindi ka na maapektuhan. Okay? Hindi mo sa pag-iisipan ng masama. Hindi mo huwag mo hayaan na sumakit ang loob mo sa kanya. O mag-isip ka ng hindi maganda sa kanya. Kailangan, yun, part ng buhay mo yun. Pinayagan ng Diyos yun eh. Alam mo naman nasa fellowship ka. Ngayon, dahil gusto mong sumunod sa Panginoon, those who will follow me shall suffer persecution. Ngayon, ibig sabihin ng shall suffer persecution, may nagpe-persecute sa'yo, huwag kang mawawala sa kalooban ng Diyos. Kasi pag nawala ka sa kalooban ng Diyos, makikipag-away ka talaga. So, nawala ang patience mo. Sasagutin mo siya. Nawala ang forgiveness. Okay? Again, ulitin natin. Living at peace with others often requires patience and forgiveness. Okay? Para saan? Para makarelate ka sa kanila in godly manner. Pag sinabing makarelate ka sa kanya, ma-express mo sa kanila ang friendly relationship na pinakikita mo, parang sinasabi mo sa kanila na ako'y nasa Panginoon. Okay? Hindi ako kaaway, ako'y gusto kong mabuhay sa kalooban ng Panginoon. That is called godly manner. Okay? So, naipasa mo yan. Magpag ka na yun. Na, gusto ko kayong lumago. Kaya ito yung mga lessons natin. I want you to grow up. This is a practical application sa buhay natin. I am your pastor. At ito yung binigay ng Lord na lesson para sa atin. So, once na ma-start, may tatag na yung tinatawag na harmony o magandang relasyon na sa ibang tao, kailangan ipagpatuloy natin ito, mga kapatid. We need to try hard. Huwag natin susuko. Kasi habang ipinapasa mo yan, lumalakas ka sa pananampalataya mo.
habang nananatili ka sa kalooban ng Panginoon at papatawad, yung patience mo, papapaltan ng katatagan yan. Okay? So, kaya pag nasimulan mo na yan, magsikapan mo dahil ang Panginoon, nais niyang maranasan mo ang alin? Yung kanyang peace. Sa bandang huli sabi niya, ay, ganun pala yung peace of God. Okay? Ganun pala yung peace with God. Ganun pala yung peace ng Panginoon. At ngayon, dahil naranasan mo na ito, anong gagawin mo na naman? Lalo mong itutlo, you want to express that love towards others, even if they are difficult to love. May mga taong ganyan. Ang hirap mahalin na. Naranasan niyo bang sigaw, awayin kayo sa cellphone, awayin kayo kung sa harapan, na hindi ka nag-react? Ikaw pang humingi ng tawad. Diba? Nakaranas naman kayo ng masasakit na mga salita. Nakita kayo na hindi maganda. Ang ganda ng mga kapatid, yung may express, alam mo nang may peace of God ka, na ang ginawa mo, nagpatuloy ka nagpatawad, binabaan mo yung pasensya mo, hala, hanggang sa nasasabi mo pala, wow, ito pala yung nararanasan ko na yung peace ng Panginoon. Wow! At pag naranasan mo yung peace ng Panginoon, He starts growing up. Okay? Nagsisimula ka na maging matatag sa pananampalataya. Sabi mo, galing ng Lord. Yan. Di ba sinasabi ko palagi? Every time na ma-express mo, ma-apply mo ang salita ng Diyos at nakaranas ka, sabi mo, ang galing ng Diyos. Ikaw lang nasakpan. Di ba? Ikaw na ang nilamangan, pero ikaw po nagsabi, ang galing ng Lord. Kasi naranasan mo yung peace ng Panginoon. So ngayon, lalo kang excited na express niya ang love na yan sa iba. Kahit na yung mga taong napakahirap mahalin. Okay? Kahit na yung mga taong napakahirap pakisamahan, ay kaya mo because you have that peace of God. Binigyan ka niya ng katatagan. Habang ini-improve mo yun, lumalago ka sa pananampalataya, nako, hindi mo ipagpapalit yan relation, yung nararamdaman mo sa fellowship mo sa Panginoon. Hindi mo express yung galit mo sa iba. Kundi, magkasama palagi, patience and forgiveness. Pag yan i-apply ng mag-asawa, hindi sila mag-aaway. Okay? Maaaring mas patatang yung isa, pero pagka nagpakita ng katatagan pa lang isa, pakita ng isa, mahawa na rin yan. Now, what are the evidences of internal war rather than Christ's peace? Ano ba yung mga ebidensya na yung tinatawag ng internal war? Alam niyo ba sa buhay natin, kaya ang title natin, Peace Within Ourselves? Kasi kahit tayo, Kristiyano, tayo sa sarili natin, may labanan pa rin tayo dyan. Alin bang unahin mo yung nararamdaman, yung feelings mo, okay, yung inaakala mo, kaysa Christ peace. Okay. Now, tingnan nyo ha. The way we get along with ourselves, tutok tayo sa sarili natin, affects how we get along well to others. Pag hindi maganda ang iyong tingin sa sarili mo, okay, pagka meron kang hindi nagugustuhan sa sarili mo, tatandaan nyo ito, makaka-apekto yan sa iba, yung relationship sa iba. Kagaya nito, number 1, dislike of appearance. Marami ako nakausap niyan na kasi may mag-asawa, ang kanyang asawa ay babae, maganda. Yung lalaki hindi masyadong gwapo. Okay? Pero lalaki. Ngayon, nung pinanganak siya, kamukha siya ng tatay niya. Nung pinanganak yung isang kapatid, kamukha ng nanay niya, maganda, gwapo. Siya lang yung pangit. Okay. Pero matalino siya. Okay. Kaya lang, isang bagay na nawawala yung peace sa kanyang buhay is because he disliked his appearance. Ayaw niya yung kanyang tsura. Now, tandaan nyo, people who continually find fault with their appearance lack inner peace. Yung palaging pinupunan mo yung sarili mo. Ayoko na, taba ko na. Ako naman, ang payat, hindi na ako makatabak-taba. Okay? Kung ano yung tsura mo, pagtingin mo sa salamin mo, parang nawawalan ka na ng gana. Because you lack inner peace. Okay? Because they won't accept the way God has made them. Alam mo yung ba, na itong story ito, yung una may kilala ko na kilala kami sa lugar namin, na hindi siya,
Pangit siya, no? Parang sabi natin, kung tinignan mo, hindi ko sa liligawan. Pero isipin mo, may nagmahal sa kanya na isang mayaman. Okay? O titignan mo ha, hindi mo gusto yung itsura ng babae niya, pero may nagmahal sa kanya. Sabi niya, ako, siguro na ano yan, na gayuma yan. Hindi ko, hanggang ngayon, mahal na mahal pa niya eh. Okay? Ang gaganda ng anak niya, buti na hindi mana sa kanya yung mga anak niya, mana sa tatay. Okay? Pero yun, sabi niya, meron palang nagkagusto pa sa kanya. At ang testimony niya, akala ko hindi na ako magkakasawa, akala ko ganito na ako, ganito, natatakot ako. May takot siya eh. Pero ang bait ng Panginoon, ang galing ng Panginoon kasi may taong nagmahal sa akin. Pero noong una talagang disturbed talaga siya, bakit gano'n ang itsura niya. Noong una wala siyang inner peace. Okay? Pero na-overcome niya yun. Noong una nililigawan siya, sabi niya, oh, baka lukuhin mo lang ako, baka hindi ko alam kung ano, ang ganito. Kasi ang katawan niya maganda, sexy. Pero yung mukha niya talagang hindi maganda. Okay. So may mga tao talaga na ayaw nilang tanggapin yung sariling tsura nila. Then, listen. Instead of focusing on who God says they are, they criticize themselves each time. Okay? They want match up somebody's expectation to their own outside expectation. May mga iba yung accomplishment ng iba. Okay? Sa kanya. Yun. Okay, good evening ulit. Medyo nag-interrupt tayo kanina, no? Okay. So, natapos tayo sa dislike of appearance. So, may mga mananampalataya talaga na hindi sila kontento sa ibigay ng Panginoon sa kanila. So, ibig sabihin yan, pagka may ganun po o na-experience natin, wala tayo, ang tawag sa atin, we lack inner peace. Okay? Overcoming po natin yan. Tandaan natin na mayroon tayong peace na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi niya, kunin niyo to. Okay? Abulin niyo to. Sapakat sa inyo yan. Ano pa? Feeling of inadequacy. Okay? Feeling of inadequacy. When people struggle to accomplish what they desire or what they could once do and now they can, they often focus on their failure and feel inadequate. Parang ganito, ano, dati mong ginagawa. Biyasa mong ginagawa, pero nung bumalik ka para gawin, hindi mo na magawa. So, yung feeling mo parang hindi ko kaya. Parang nawalan ka ng kakayahan. So, the result is a lack of inner satisfaction and peace. Huwag natin, ito yung mga problema natin sa sarili natin. Para magkaroon tayo ng peace sa sarili natin, overcome natin itong mga feeling of inadequacy, yung feeling yung hindi ka satisfied sa appearance na mayroon ka. So, kadalasan itong struggle natin. May gusto tayong tapusin, okay? Meron tayong gustong gawin sa buhay natin na dati naman natin ginagawa. Now, bakit hindi mo na magawa ngayon? Nahihirapan ka na ngayon. So, yung focus mo ngayon, nakafocus ka na doon sa mga failures mo sa buhay. At dahil palagi ka nabibigo, anong nangyayari ngayon? Sabi niya, talagang hindi ko talaga gawin ito. Or disappointed, magkakasama ng disappointment to. Magkakasama ito ng discouragement. Okay? Yan naman number one na kalaban sa sarili natin, kaya wala tayong peace. Another one is sense of unworthiness. Pag sinabing unworthy, pag sinabing word na worthy, diba? Mahalaga. Ngayon, dumating sa buhay natin na parang walang halaga. Feeling mo parang wala kang halaga sa buhay mo. There is no peace for those who think they are undeserving of anything good because they base their worth on their feelings rather than the truth of God's word. Kaya kung saan huwag tayong mag-rely sa nararamdaman natin, pakiramdam nyo lang yan. Feelings nyo lang yan. Okay? Alam di ba ang ibig sabihin ng feelings? Yung feelings natin, emotion natin, ang papel niyan is to appreciate yung mga binigay ng Panginoon sa buhay natin. Kung saan, nalulungkot tayo, nakikilungkot tayo sa mga nalulungkot. Di ba? Nalungkot ka sa nawala ang mahal mo sa buhay, may nawala ang kaibigan, mga ganon. Pero yung sense na unworthy dyan, wag. Okay? May halaga ka, anak ka ng Diyos eh.
May plano ang Diyos para sa'yo. Huwag mong sakayan yung damdamin mo na ikay walang halaga. Okay? Na wala ka ng kwenta. Hindi Alam mo, yan ang laban mo sa sarili natin. Yan ang banat na Satanas palagi sa buhay natin. Wala kang kwenta, wala kang halaga, okay, wala kang pakinabang. Kaya mga parents, paalala ko sa inyo. Kasi kung minsan itong mga nangyayaring ito sa inner ng peace ng isang lalaki, kahit matanda na siya. Kasi nasa ating mga magulang, minsan sinasabihin yung anak yung bobo ka. Sabi, bobo ko. Parang ganyan. Tamad ka, wala kang kwenta, batungan ka. Sana po sa ating mga magulang, alisin na natin. Hindi sa mga yung people later na magkakaanak. Huwag niyo sabihin sa mga anak niyo. Kasi paglaki nila, dala-dala po nila yan. Kaya ang susunod na character ulit nila, yung insecurity, self-doubt. Okay? Wala silang tiwala sa sarili nila. Kaya lagi pinagdududahan nila sa sarili nila. So people who often feel insecure are not at peace with themselves. Hindi sila at peace sa sarili nila. Palagi silang may pagdududa. Kaya sinasabi niya, sense of unworthiness. Another one is insecurity. Ano ba? Insecure ka ba? Kaya siya nasasabi pala insecure. Kaya napakahalaga pala yung batang lalaki na natuturuan yung bata ng tama. Tinuturuan sila palagi kung siya may mga, kaya napakaganda yung relationship ng nanay at mga anak ng babae. Minsan pagka lumalapit ang anak ng babae sa inyo, kasi may mga problema yan, kung ibig yung mga anak ng lalaki at may problema yan, pagbigyan nyo ng panahon. Kung minsan may busy kayo, dahil kung minsan karalasan niya, naghahanap yan ng ibang tao na malalapitan nila. Kaya sana po ma-overcome natin yung mga bagay na yun sa pagbubuhay na. Kung natin hayaan yung mga anak natin, maapektuhan sila ng ganyang problema na paglaki. Kaya andun yung training natin, okay? Andun yung love natin sa kanila. Pero kung nagkamali, ipakita rin natin yung disiplina natin sa kanila. Disiplina, na mahal natin sila. Hindi yung pagdidisiplina mo, lumayo ka nga dyan, ayos ka nga dyan, buisit ka. Ay, huwag natin gagawin po yun. Kasi ito yung kadalasan na nagkakaproblema na binigyan ng kahit na Kristiyano na yan, binigyan na ng peace ng Panginoon, pero makikita mo na yung mga young people na yan, wala silang peace sa kanilang buhay. Marami po akong nakakausap ng mga young people na kadalasan mga problema nila na paano sila patuloy ng kanilang mga magulang o ng kanilang mga kapatid. Now, tandaan natin, Christ enables those who trust in Him as Savior to find their serenity and security in Him. Kaya kung ngayon, despite na marami kayong mga struggles sa buhay niyo, experience niyo yung self-unworthiness na yan, yung insecurity na yan, tatandaan niyo kayo po ay Kristiyano pa rin. Kayo ay may relationship sa Panginoon Kristo at meron kayong banal na espiritu na nasa inyo. At ma-overcome nyo lang. Kaya sabi niya, be filled with the Holy Spirit. Kaya sinasabi niya pala, pag-gising ko lang, ako po. Excuse me. Pag-gising ko sa umaga, ang prayer ko palagi, sa ama ko nag-pray, siyempre. Pangalawa, sabi ko, God the Holy Spirit, sinusuko muli ang sarili ko sa iyo na hindi ako masunod kundi kayo. Alam kong ang papel niyo sa akin ay turuan ako, gabayan ako, paalalhanan ako. So ngayon, alam ko na pag wala ang Holy Spirit, maliligaw ako sa mga desisyon ko. Maliligaw ang isipan ko. At baka kibuha ka ng desisyon na hindi tama. Ngayon, bilang isang mananampalataya, siguro nilang po natin na tayo nasa kalooban ng Diyos, ibig sabihin tayo control ng Holy Spirit. Kasi magbubunga sa atin yung tinatawag na pagmatagal sa labanan, makikita natin yung buong love, joy, peace, yun, peace na yan. Ma-overcome natin yung security na sa buhay natin, mga kapatid. Dito mga yung people. Even tayo may mga tatanda na, may mga matanda na ako nakausap, mga 55, 60, na meron na nga 45. Insecure pa rin sila. At yung insecurity na sa life nila, napapayuhan ko sila, hindi ka dapat maging insecure. Lalo ito, mananampalataya. Kailan, drawing ko pa yan. Now, bandang huli, iyak na yan. Sabi niya, salamat, Pastor. Okay? Mamimik ko sila after mga 3 weeks, are you still insecure? Kami, hindi na po. Salamat po. Hindi na ako nagpabayaan sa salita ng Panginoon. Yung dinidevelop ko ng lesson,
Kaano ka full ang battle of joy sa inyong buhay. Okay? Yung ba kalahati pa ang joy nyo? Pero ang maliwanag doon, sabi ng Panginoon, gusto ko magkaroon ka ng full joy na hindi basta ma-apektuhan ka ng buhay mo ng mga negative sa life mo. Another one is yung nakaka-disturb sa akin, is sense of not belonging. Yung bang feeling na hindi ka at home. Ito yung mga kaibigan mo pero parang nagpasan ka. Even sa bahay mo, parang feeling mo, parang hindi ka feel at home. Okay, hindi ka pinapansin. Eh, feeling mo lang po yun. Kaya, huwag sabi niya, habulin mo yung peace na yan. Huwag kang papayag. Kailangan huwag mong hayaan na ito'y pag-ugat sa buhay niya, sense of not belonging or not feeling at home. Everyone wants to be accepted by others. Gusto natin tanggap tayo lahat, di ba? Gusto natin kaibigan natin lahat yan. Therefore, when they don't think they are fit into that group, okay, yan, nakikita ko sa mga young people niyan. Pagkali, ang gulo-gulo ng mga young people, tapos ikaw nasa gilid lang, ka pinapansin. Okay? Ang feeling ng young people na yun, hindi sa ako. Mamaya, wala na sa simbahan yan. Ngayon, pag nangyari naman sa inyo yan, at sinasabi rin ng Bible na yan, huwag. Kasi nasa yung peace of God. Okay? Yung peace of God na yan na nasa iyo, kailangan yan ay i-work out mo sa buhay mo. Habulin mo yan. So yan, i-desire mo yan. Sabihin pala, anong ibig sabihin nun? Hindi. Nasa akin ang peace of God. Nasa akin ang banal na espiritu. At kinakailangan habulin ko yan. Anong ibig sabihin yan? Kailangan mananatili ako sa kalooban ng banal na espiritu kahit anong mangyari, kahit nararamdaman ko to, kasi isang araw, mamunga sa buhay ko yung peace na yan. Diba? Ano yung bunga ng Holy Spirit? Love, joy, peace. Pag namunga yan, ang problema sa atin, nasa atin ang Holy Spirit. Pero hindi namumunga. Okay? Bakit? Kaunting bagay lang, nalabas ka na. Kaunting hindi ka lang mapansin, nagtampo ka na, out of fellowship ka na. Kaya maintain mo yung fellowship mo sa Holy Spirit na yan, para isang araw makikita, ikaw na rin makakaramdam na marunong ka magpatawad sa kaaway mo. Okay? Kung hindi ka na basta nagtatayin ng galit, andun yung haba ng pasensya mo. Diba? Ang nararamdaman mo na yan. So, hindi ka na na-feeling na parang hindi mo napipil yung sense of not belonging. O, hindi mo na napipil yung di ata ako pilakong dito. Okay? So, whether you're nasa Sunday school class ka, or a group, sa isang community, they are filled with inner turmoil. Okay? Minsan naramdaman ko rin yan, lalo na kahit mga pastor, sila nag-iipon-ipon, tapos parang feel ko layo. Pero sabi ko, hindi. I have peace with God. Okay? So, ang ginagawa ko, ako nag-join. Habulin eh. Bakit ko hahayaan na magulo ang isip ko? Bakit ko hahayaan magtagumpay ang kaaway sa pinapaisip ko sana? Ang ginagawa ko, ako nalapot. Uy, gusto kayo dyan, balita. Kaysa yung magtatampo ka, iiwas ka na, di ka malugi. Ganun din ang mangyayari sa mga member natin. Kaya kung minsan, hindi napapansin, dahil kung minsan may mga kalokohang ginagawa. Ang tingin nila ngayon, hindi na sila mahalaga sa simbahan, hindi na ako sa simbahan. Hindi, feeling mo lang yun. Habulin mo, may peace of God ka. Okay? Gusto ng Diyos na experience mo yan, kaya palawakin mo yung pasensya mo, at patuloy kang magpatawad. Sinasabi niyan. So, punong-puno sila ng, pag sinabing ito, kaguluhan na kaisipan nila, pagtutampo, dahil hindi nila ako pinapansin. Okay? Ibig sabihin niyan, kahit sa halip na God's peace ka habulin mo, doon ang pinapansin mo. Sarili mo lang yan. Pag sinasabing sense kasi, pakiramdam mo, feeling mo. Huwag kayo maniwala sa feeling. Okay? Feeling lang yan. Ano pa? But those who belong to the Lord Jesus Christ are always loved and accepted by Him. Sabihin na natin, hindi ka nila pinapansin. Sabihin na natin, parang hindi ka feel at home. Sabihin na, totoo yung feeling mo. Okay. Kaya lang, sabihin ko sa iyo, kahit na anong mangyari yun, tanda mo, ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay palaging tanggap at mahal ng Diyos. Diba? Sino bang mahalaga? Sila o ang Diyos? So ngayon, hindi ka nagpa-apekto, hindi ka na-apektuhan, masaya ka. Hindi isang araw, andyan na yung namumuha na yung spirit sa buhay mo, andun na yung love talaga. Okay? Andun na yung mo na yung life mo. Joy,
peace, long-suffering, meekness, mapupuna ka naman nila ngayon. Uy, ano meron ka na wala ako? Bakit parehas tayo ng problema? Parang ibang ang saya mo. Kasi ang enjoy. Hindi ko ba? Bakit parehas tayong problema? Pero wala. Parehas tayo nasa pandemic tayo. Pero parang hindi ka apektado. Kami kinakapos. Bakit kayo parang hindi? Ano sabi ng Bible? God shall supply all your needs. Bakit parang hindi ka natatakot? Sabi naman ng Bible, di ba? For God hath not given us the spirit of fear. So, marami ka ngayong nagagamit. Now, siyempre, pag nakikita lang kanya ng ganyan, ito yung opportunity para mag-swimming. Kasi gusto rin nilang magkaroon ng meron ka na wala sila. At parang question sila, saan niya nakuha yun? Paano nangyari sa kanya yun? Okay? O, diba? Another one is feeling and love. Feeling mo lang yun, hindi ko mahal. Minsan, nangyari din sa akin yan. Okay? Now, this one of the biggest problem in our society. Our world is characterized or described by criticism and blame rather than acceptance and love for others. Now, tandaan niyo, kung ito nasa isip mo, na ikay nasa mundo, na ang karakter niyan, ay palagi nilang pupunahin ka, di ba? Tingnan mo, makikita mo sa mga YouTube palabas ngayon, puna-puna rito, puna doon. May ginagawa ng maganda ang gobyerno, may pumupuna pa rin, di ba? May ginagawa ng isang taong mananampalataya na gano'n, maganda ang kanyang buhay, nagbabakil kanyang, may pumupuna pa rin. Okay? So ngayon, pagka hindi ka na out of fellowship ka talaga, nakatingin ka doon sa nararamdaman mo, talagang sunod-sunod na yung mangyayari sa inyo. Now, what happened? This often affects children who grow up feeling unloved and insecure and accepted by their parents. Kaya nga, tuwa ako sa mga anak, mga magulang na mahal nila yung anak nila. Yung tiyaga nila sa anak nila, kung paano nila turuan yung anak nila. Pero may mga bata rin na, okay, mahal na mahal ang mga magulang, ini-spoiled naman, hindi po tama yan. Hindi pwede ang magulang, ang anak ang mag-control sa magulang, kundi ang magulang ang may control sa anak. Okay? Pero kailangan ang magulang dapat mahal na mahal mo yung anak mo. Hindi ibig sabihin ng yung bata may kamali, hindi mo pinabalo. Hindi ibig sabihin na mahal mo yan. Hindi mo mahal yan. Okay? May nangyari nakilala ako. Anong nangyari? Nagloko-loko yung anak. Tapos nagwala yung anak. Ang pinapagalitan ng magulang, lumaban sa magulang. Alam bakit? Hindi mo naman ako mahal. Nung bata ba ako, pinalo mo ba ako? Nung bata ba ako, pinagsabihan mo ba ako? Nung bata ako, dinisiplino mo pa ako? Ay, di iyak yung tatay. Ay, pulis pa naman yung tatay mo. Kinikwin mo noon, pulis, umiyak. Okay? Pinagot-sagot pa yung anak niya. Kasi hindi nga naman siya inamin niya, hindi niya dinisiplina yung anak niya, hindi niya pinrain yung anak niya, at hindi niya napil ng anak niya na mahal siya. Kaya mga magulang, kayo lalo na may mga anak na bata dyan, may mga anak pa, huwag mong i-spoil yung anak mo. Pasat balansehin nyo. Andun yung love. Tanda mo, una-una, ito yung siso, di ba? Ito yung siso palagi, yan. Tapos yung pinaka-siso dyan nasa ibabaw, yung kabila, yung ganyan, di ba? Love, discipline. Love, hindi. Discipline, training. Discipline, training. Pero andun yung love. Okay? Hindi nawawala, nakatukod yung love. Kaya yung anak niyo, pag matigas ang ulo, maraming paraan para disiplinahin ang anak. Hindi naman kailangan paluin ng paluin. Okay? May mga paraan para disiplinahin, huwag ibigay yung gusto. Okay? Bakit hindi ko binibigay ang gusto mo? Kasi ikaw, ganito ka. Love ka ni daddy o love ka ni mami, pero hindi ka naman kita paluin ng balik, gusto mo paluin kita. Okay? Kaya sa susunod, pag ginawa mo ulit, papaluin kita. Pag sinabi papaluin nyo talaga. Yung laksan nyo, yung masasaktan niya. Sa puwit lang, sa ulo, sa katawan, sa puwit lang. Kasi yun lang ang nakalagay sa nakapampalo na Panginoon. Kaya nangyayari sa mga young people ngayon, feeling of unloved. So dapat maliit pa lang yan, nakikita na yung love. Kasi may mga bata, tingnan nyo, may mga bata na, even babies, pag kinalong ng isa, alam niya kung yung kalong mo, mahal ka niya o hindi. Ramdam ng bata yun. Kaya pagka yung bata kinalong ng isang tao na maaring pag kinalong hindi ganun ka-soft, no? Tender. Iiyak yung bata sa balasan.
Alam ng bata yung nagmamahal sa kanya, iling talong lang, alam mo yun. Okay, another one. So, nakita natin yung character na yan. So, anong ibig sabihin ko? God wants us to accept ourselves as He had made us. Ulitin ko. Nais ng Diyos na tanggapin natin yung sarili natin kung paano tayo ginawa. Ano man ang kulay natin, ano man ang ilong natin, ano man ang mata natin, ano man ang kulay natin, ano man ang kutis natin, gaano ka man kataba at kapayat, gaano ka man katangkad o kapanda, nilikha ka ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos kung paano kanya nilikha. At kailangan tanggapin mo kung sino, kung ano ka. Ngayon, yung mga binanggit natin, mga ebidensya, yung evidences of characteristic na binanggit natin sa natin, then, we probably don't have any of these evidences. Okay? Pagka nangyari yun, nagreklamo ka, kagaya ng insecure ka, ibig sabihin niya, Christ's peace ruling in your hearts ay hindi makikita. Pero once na tinanggap mo ang sarili mo, kung sino ka at kung ano ka, okay? Ano pinakikita niya? Yung Christ's peace ang nagro-rule sa puso mo because our minds are filled with what? Critical thoughts and ourselves. Kasi puno-puno yan eh. Pero once na tinanggap natin yung sarili natin, okay? Ano mangyayari? Makasaklawan lahat yan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang siyang mangingibabaw dyan. Kaya pag hindi, they affect how we function throughout the day. Kung hindi mo tanggap yung sarili mo, ay hindi ka magiging masaya. Hindi mo ma-enjoy yung buong araw mo. Maapektuhan ang trabaho mo. Kung nag-aaral ka, maapektuhan ang pag-aaral mo. May tendency pa na ikay magbibelde. Amen mga kapatid? Amen. So tanggapin natin kung sino tayo, kung ano tayo, kung ano tsura natin. Tanggapin natin kung ano yung pamilya natin. Tanggapin natin na kung mahirap tayo, tanggapin mo. Okay? Tanggapin mo kung ang magulang mo ay ganito. Ganun talaga ang magulang mo. Pero ang mahalaga, ikaw ay Kristiyano. Amen. Mag-ibabaw ka. Mag-shine ka. Maging alat ka ng pamilya mo. Hindi ibig sabihin may problema ang pamilya mo, ikay problematic na rin. Ay, sino tatayo? Pag may problema ang pamilya, sino tatayo? Bagsak ka na rin? May nakita akong ganyan, problema ang pamilya, yung tatay na inaasahan nila, hindi na tumayo. Kawawa yung mga anak. Ang bigat. Even may kilala ko na preacher din, problema. Hindi na, nawala na. Hinanap ng mga miyembro, hindi makita kung nasaan. Iniwanan ng mga miyembro. Ang bigat yun. Okay? They affect how we function throughout the day, how we relate to others, other people, and how we understand and communicate with God. Maapektuhan pati yung communication natin sa Panginoon. Now, this thought is also to remind us saan? Sa sin. Okay? Kasalanan po yun. By trying to get our needs met in the way contrary to the will of God and revealed in the Scripture. Kasi may mga bagay tayo na, tinan mo, may nakikita ko niya na may ayaw nila yung itsura yun na nagpapaganda yan. Alam mo, ang dami nang naging disgrasya dyan. Nasira yung mga mukha nila, nasira yung mga kutis nila, nagkasakit sila. Yung mga walang bibid, nagpa-injection, anong nangyari? Nagka-cancer. Yung nakita ko nagpa-injection ng ilong sa amin doon, lalong lumaki ilong. Wala yung pagsisisi. Tanggapin natin kung ano mayroon tayo. Tanggapin natin kung sino tayo. Dahil hindi nagkamali ang Diyos, nagtalangan tayo. Now, the Lord uses our difficulties. Now, may purpose yan. Bakit ganyan ang magulang natin? Bakit ganyan ang pamilya natin? Bakit ganyan ang brought out natin? Okay? Bakit ganyan ang bahay natin? For example, bakit ganyan ang kabuhayan natin? Bakit ganyan naman nangyayari sa buhay ko? Pero dahil anak kayo ng Diyos, tandaan nyo na palagi, hindi ka dapat magreklamo. Bakit? Kasi ginagamitin ng Diyos yung mga problema natin, yung mga difficulties natin, yung hardship natin sa buhay natin, para tayo lumago.
Kaya imbis na tingnan mo yung negative, go to the positive. At doon ka lalago. Okay? Parang yung testimony ni John Ray. Pag tinignan ni John Ray yung buhay niya negatively, wala si John Ray ngayon sa ministry. Ang nangyari, nagpatuloy siya. Kasi siyempre, hindi naman siya perfecto tao. Pero, nakita niya na yung difficulties, yung problems, yung hardship sa buhay niya, ang naging daan para lumabusa sa pananampalataya at hindi hatakin siya pababa patungo sa kasalanan. So, when we are preoccupied with critical thoughts, masyadong iniisip natin yung kaisipan natin, mga critical na bagay sa buhay natin, tungkol sa sarili natin, nakakalimutan natin ang tungkol sa Diyos at kung paano niya tayo pamahal. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. May plano ng Diyos sa atin. Yun yung iniligtas lang tayo ng Diyos eh. Yan ang isang pinakamagandang bagay. Pinakamalaking problema na nilutas ng Diyos sa buhay natin nang makilala natin si Kristo bilang Tagapagligtas. Yun lang po dapat yung ma-appreciate. Dahil nung makilala natin siya, sabi niya, peace I live with you. Peace I give unto you. O, di ba sabi niya dito? So, pag ikaw yung nag-self-focus, it prevents us from loving Him. Imbis na mahalin mo ang Diyos, imbis na pasalamatan, in everything give thanks. Lord, kung sino ako, nagpapasalamat ako sa iyo. Kasi once na nawala ka sa focus, nag-focus ka sa sarili mo, ito yung hahadlang sa inyo para mahalin mo ang Diyos. Para ma-experience, ito yung rin hahadlang para maranasan mo yung tinatawag na peace na yan ng Diyos. At ikaw ay mamuhay na naaayon, yung maayos na relationship mo sa iba. Wala, di ba? So, may peace ka, meron, di ba kanina, kung meron ang peace of God, nasa iyong Holy Spirit, ini-enable ka niya na magkaroon ka ng magandang samahan mo sa ibang tao. Bakit? Dahil magkakaroon ka kakayahan magpatawad, magkakaroon ka ng kakayahan umabang pasensya, okay? Magkakaroon ka kakayahan na mahalin mo yung mga tao hindi ka mahal-mahal, na magre-result sa paglago mo, magre-result sa pagiging closer mo sa Panginoon. Kaya inalaw sa atin ng Diyos na yun sa ang problema natin sa sarili natin yan. Bilang isang Kristiyano, kung kayo magiging positibo at mananatili sa kanyang kalooban, gagamitin niya yan para ikaw ay lumago sa pananampalataya. Tingnan mo yung iba, kahit na may mga anak nga naman, yeah, sino ba itong sino ba yung anak ng pastor na yun, na nagpakamatay? Evangelist. Yung may-ari ng libro, ang binabasa ng libro yan, punta ko na. Nagpakamatay yun. Meron pang mayayaman, tumatalon sa ibang tulog. Kasi hindi na matanggap yung sarili. May problema sa pamilya, may problema sa sarili. Ang lamang natin, nasa atin ang Panginoon sa Kristo. Nasa atin ang banal na Espiritu. Nakakaintindi tayo ng kanyang salita, nakakarinig tayo ng kanyang salita. Ang kailangan lang natin, habulin mo yung peace na yan, ibig sabihin, magkarga ka ng salita ng Diyos. Okay? Gamitin mo yung mga salita ng Diyos na yan. At sa huli, sasabihin mo, salamat, binigyan mo ako ng ganitong buhay. Salamat, binigyan mo kami ng ganitong pamilya. Salamat, binigyan mo kami ng kahirapan ganito. Dahil kung hindi namin makikilala si Kristo bilang Tagapagligtas. So may mga dahilan yan. Kaya nga may mga dahilan yan kung bakit ganyan ang buhay natin. Ang ganda nga nun, mula sa ibaba, iaangat ka ng Diyos. Mula sa malaking problema, ilalagay ka sa tagumpay. Di ba? Mula sa sakit, bibigyan ka niya ng kalusugan. Ang dami. God is a God of miracle. Yung mga taong kaaway mo ngayon, kaibigan mo na. Hindi mo ba? So, Christ can set us free from thoughts that steal our peace. Sa Tagalog, kung tatanggapin lang natin ang sarili natin, no? Tayo'y palalayain ng Diyos mula sa kaisipan, okay, na nais nakawin ang ating kapayapaan. Diba? Sabi naman ng Diablo, I come to steal, to kill, and to destroy. Diba? Pero sabi naman Lord, I come to give you an abundant life. So, we must not let God correct our wrong thinking. Mali. We must let God. Hayaan natin ang Diyos na itama ang mga maling kaisipan natin at mga negative na damdamin, or patuloy tayong gagawin natin, ipamumuhay natin kung ano yung iniisip natin hindi tama.
So, anong gagawin natin? Hayaan natin itama ng Diyos yung mga maling kaisipan natin at mga negatibong damdamin dahil kung hindi natin hahayaan, mga kapatid, magpapatuloy tayong gagawin natin kung ano yung iniisip natin sa sarili natin. Palagi ando ka na sa sulok, kawawa naman ako, hindi nila ako mahal. Okay? Palagi ka na lang na malungkot sa sulok dahil bakit ganito ang itsura ko? Bakit ganito ang buhay namin? Bakit sila mayaman? Bakit kami mahirap? Hindi mo ba? Bakit sila ganito ang bahay nila? Kami walang bahay. Eh, wala na yan. So, the Lord Jesus Christ, the central figure, not only in our salvation, but in all of life. Hindi lang po si Kristo, hindi lang po siya ang ating Panginoon, hindi lang siya ang ating tagapagligtas. Pero siya po ang sentro ng buhay natin. Siya po ang Panginoon natin na dapat nating pagkatiwalaan, dapat natin sundin sa buhay natin. Siya lang nakakaalam ng buhay natin. Siya po tayo nga po yung pag-aari niya. Binigyan tayo ng kanyang buhay at dugo, hindi ba? So, pwede niya po tayong iligtas. Okay? Mula sa hindi tamang kaisipan, upang ang puso natin ay mapuno ng kanyang kapayapaan. Imbis na puro pag-aalala, imbis na puro puna sa sarili natin, imbis na pagsisisi sa ibang tao, kundi pupunin niya yung puso natin ng kapayapaan, instead of being troubled. Salit na magulo yung imbis na tayo nasa kagulo. Ano gusto niyo? Mapayapa yung kaisipan natin o magulong kaisipan natin? Hindi, hayaan yung itama ng Diyos yan. Lumapit tayo sa kanya. Because come to me, all you that labor and heavy laden, I will give you rest. Ngayon, para mawala yung laman ng kaisipan natin, kailangan ma-empty natin yung sarili natin. Kaya nga tayo may altar, di ba? Kaya nga sinabi ko, di ba, kailangan magkagawa kayo ng altar sa bahay niyo. At doon nyo ialay. Pag sinabing altar, pag-aalay, doon nyo ialay yung pride ninyo sa buhay niyo. Doon nyo ialay yung self ninyo. Empty nyo ang sarili nyo para mapuno kayo ng kapayapaan ng Diyos. Marami pang ipupuno, hindi na kapayapaan, mapuno kayo ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon po yan. So, as we submit to His authority, kasi siya yung kataas-taas ang Diyos eh. Hindi naman tayo mataas eh. Nagiging mapagmataas lang tayo, pero sa pagiging kataas-taas ang Diyos. Kaya kung tayo magpapasakop sa kanyang otoridad o kapangyarihan, now, Christ expresses Himself through us in our relationship. But we at work, pag tayo patuloy na kipagmataasan kaya sa ating sarili, we will never be at peace with others. Kasi kailangan magkaroon ka muna ng peace sa sarili mo para magkaroon ka ng peace sa iba. Yung peace mo sa Panginoon ay binigay na niya nang tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Binigay niya sa atin, iniwanan niya yung peace na yan, at yung peace na yan, nagyan ng Holy Spirit sa atin, na magbigay sa atin kakayahan na magkaroon ng mas mahabang pasensya sa ibang tao at patuloy magpatawad sa ibang tao para matanggap natin yung sarili natin, itama yung mga maling kaisipan natin, okay? At mamuhay sa kanyang kapayapaan. So we will never be at peace with others pag wala tayong peace sa sarili natin. Kapatid, ano yung gumugulo sa isip mo? Meron ba? So pag hindi natin ibinil hindi natin hinarap, inayos yung problema, yung issues na ito sa sarili natin, we will carry them into the future. Habang tumatanda ka, dala-dala mo yan. Kakamatayan mo na yan. At pagharap mo sa judgment seat of Christ, nandiyan pa rin yung pride mo. Nandiyan pa rin yung sama ng loob mo sa sarili mo na hindi mo kaya tanggapin ang sarili mo. Para mo na rin hindi tinanggap ang Panginoon dyan. Okay? At pag ito hindi nawala sa iyo, it will affect your future and they will contrary affect all our relationship. Siyempre, maapektuhan ang asawa mo. Maapektuhan yung mga kapatid mo. Maapektuhan yung mga kaibigan mo. So, magugulat kayo, diba? Kasi may mga kaibigan ka, tapos parang makikipag-iwas sila sa'yo. Kasi iba na yung nakikita nila sa'yo. Membro ka. Nahaliwa ng simbahan, tapos makikita mo, dating aktibo ka. Ngayon, feel mo parang hindi ka ako, mawawala ka na sa kway. Di ba? Membro ka ng simbahan, parang hindi ka pinapasin, mawawala ka na sa simbahan. So, ngayon, itama ng Diyos yung mga wrong thinking nyo na yan. Isipin nyo na mahal kayo ng Diyos.
isipin nyo na mayroong plano ng Diyos para sa inyo. So, God doesn't want us bearing a heavy load of ungodly thoughts. Puro mga ungodly thoughts yan. And feelings regarding ourselves and others. Magiging critic ka sa iba yan. Critic ka sa iba. Wag. Kailangan magkaroon tayo ng peace sa sarili natin para magkaroon tayo ng peace sa iba. So the only way we will ever get Christ's peace by surrendering our lives to Him. Okay? Gusto yung magkaroon ng Christ's peace, yung kapayapaan ng Panginoon, ngayong gabi, pwede isuko ninyo ang inyong buhay sa Kanya. Bakit? Ang Panginoon sa Kristo po ay namatay para sa atin, para tayo makalaya mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan, na power ng kasalanan. At pagkatapos na tayo maligtas, nagpatuloy niyang nililinis yung buhay natin sa kasalanan. Diba? Pag tayo nagkasala, ang gagawin niya? Ito-confess tayo, lilinisin niya yung kasalanan natin sa 1 John 9. Now, pag hindi natin ginawa yan, mga kapatid, hahatakin tayo ng buhay natin sa tinatawag na unforgiveness. Lalo pag nagkasama ka ng loob. Wala, titigas yung puso mo, hindi ka na marunong magpatawad. Nagiging, ang tawag nyo, ihahatakin ka niya ng pride mo, hahatakin ka because of that pride, hindi ka na marunong magpatawad, hindi mo na makakalimutan yung ginawa niyo sa buhay mo kung meron mo. Hindi mo nakakalimutan yung nangyayari sa buhay mo. Sisisihin mo ang ibang tao. So, kung naman sana tayo na mismong sarili natin na maghata. Okay? Yung tinatawag na unforgiveness, hahatakin ka niyan. Yung hurt mo, hahatakin ka niyan. Yung mga grief mo, pinanakit mo sa buhay mo, hahatakin ka niyan. Pero pag nasa atin ng Panginoon, lahat yan ay kanyang paggagaling. Unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Papalitan niya ng joy yung sama ng loob mo. Papalitan niya ng peace yung kaguluhan sa kaisipan mo. Diba? Walang iba pong ibang makakatulong sa atin kung ano yung Islam. Kung Kristiyano ka na, dapat lang na lumapit ka sa Kanya at hayaan mo tama niya ang kaisipan ng Islam. Kausapin mo siya. Kaya napakahalaga ng tinatawag na altar na sinasabi ko. Remember yung altar, ating private room sa bahay o war room natin sa bahay natin. Makasabi mo lahat ang gusto mo sa Kanya. Nakasarap naman yung dito, umiyak ka kung gusto mo. Lord, ayoko itong nangyayari sa buhay ko. Bakit ganito naiinis ako sa sarili ko? Bakit hindi ko ay tanggapin ang sarili ko? Bakit pakiramdam ko, hindi ako sa mga kaibigan ko? Ito, sarili mo yan. So you have to overcome that. Plus, our closing. Ano iniisip mo sa sarili mo ngayon? May dala-dala ba kayong kaguluhan sa inyong kaisipan, mga maling kaisipan, na dahil sa maling kaisipan niyan, pwede niyang nakawin ang inyong kapayapaan na iniwan ng Diyos sa inyo? Diba? Pag nagpa-apekto ka ng problema sa labas, at ganun din yung kaisipan mo sa loob, may maling kaisipan ka, yung peace na yan ay lalayo sa'yo, iiwas sa'yo. Samantalang sabi ng Diyos yan, di ba? I-desire mo yan, habulin mo yan. Oh. Pero pag in-apply mo yung verse natin yan, gagawin mo, bibitawan mo yung maling kaisipan na yan, hihingi ka ng tulong para may tama yung maling kaisipan na yan, ibig sabihin, dinidesire mo yung peace, gusto mo ng peace, hahabulin mo yung peace. Kaya mga kapatid, mahirap yan na wala kang peace. Ang sarap yung matutulog ka ng gabi. Wow! Paggising mo, ang sarap-sarap. At pagka hindi mo na-overcome yung peace, yung kaguluhan mo sa kalooban mo, sa sarili mo, kapatid, dyan nanggagaling yung mga sakit. Okay? Dyan nanggagaling dahil sa pagsa hindi ka makatulog, apektado yung kain mo, apektado yung emotion mo, palagi kang galit, sama ng loob, hindi mo kayang tanggapin ang sarili mo, okay? Hindi ka marunong magpatawad, may kliyang pasensya mo, siya, ikaw mo yun ang problema. Now, ngayong gabi, are you willing to lay your critical thoughts and feelings about yourself and others sa paanan ng Panginoon Kristo? Sabihin, Lord, Panginoon, nilalatan ko sa inyo yung problema ko. Ako rin pong nahihirapan eh.
Tumagal na po ito, ilang taon na to. Pero kaya kong tanggapin ang kaya pa lang tanggapin ang sarili. Kaya lang tanggapin ko pa lang kung ano ka kapag meron kang plano para sa akin. Yun, confess nyo yung kasalanan mo yan. And then yung proseso ng pagkatama, may tinatawag na healing process ko yan. Nahihiling yung mind mo, unting nagagamit yan, napapayapa yung kaisipan mo, nasa bandang huli, nakikita na yung mga ngiti mo. Okay? Namumuma na yung spirit, joy. Wow! Alam mo, ang dami kong ganyan mga kapatid. Pero may isa kaming pinakilala sa akin. No? Ni-rape siya, kinulong sa buong bahay niya. Ano to ha? Actually, babae ito, pero may asawa siya. Kinuha siya sa bahay nila, parang kinidnap siya. At kinulong niya doon kinasama niya sa bahay niya sa loob ng 3 months. Later on, nakatakas siya. Nahuli yung tao na yun. At anong ginawa niya? Kristiyano to eh. Tinatawad niya yung lalaki. Sabi niya, kung hindi ko siya patatawarin, it will affect me sa kaya. Although yung asawa niya, nawala ng gana na sa kanya. Okay? Pero nanalangin siya ng nanalangin. Sabi niya, Lord, alam naman niya na wala akong kasalanan. Ako'y kilid na. Ngayon dahil 3 buwan siyang nawala, yung asawa niya na naapektuhan. Para tingin niya sa asawa niya, dumi-dumi na. Sabi niya, kung ayaw mo na sa akin, ikaw, wala mo na akong gusto. Tawarin kita, pinatawad ko na yung gumawa sa akin ng ganito. Gusto ko magkaroon ng kapayapaan sa kaisipan ko. Niyak niya sa Panginoon yun. At hindi lang bigla yun, no? It's a process. Siya na nagsabi niya, proseso to. Hindi basta-basta mahihil ito, yung hurt na to sa buhay ko. Alam mo, after a few months, nakita mo yung joy niya. Sabi niya, thank you sa prayers. Nakita mo yung mukha niya, joy niya. Sabi niya, I started accepting myself. After 6 months, bumalik yung asawa niya, humingi ng tawad. At ngayon, masaya na sila. Di ba mo? Kaya sa plan, ang Panginoon talaga, doon sa nangyari sa babae, kala mo okay niyo mga kapatid, okay, tingnan mo, kawawa naman siya, ganito, alam niyo, hindi lang ang plano ng Lord, right in love niya. Sa nangyari niyo, hindi naman ibig sabihin na tuwan-tuwa rin, nangyari, ganun pala pang hindi. Ginawit ng Panginoon yung proseso na yun para itong babae ito ay lumago sa pananampalataya. Okay? Andun na yun, hindi gusto yun, hindi rin gusto ng Panginoon, pero andun nangyari. Pero yung proseso niya, tumilos sa Panginoon sa buhay niya, na kaya niyang tanggapin yung sarili niya, na kaya niyang mahalin yung sarili niya, dahil meron po siya pati yung mga anak. At dahil doon, yung patutuon niya po ay napakaganda. Marami siyang na-win sa Panginoon na ginagamit siya sa mga the same problems na kung ano yung naging problema niya. Kaya mga kapatid, kung ano kayo, yung diniscuss natin kanina, ano man kung ano yung nagiging pabigat sa sarili, tungkol sa tingin mo sa sarili o nangyayari sa sarili mo, with regards to others, papunta sa sarili mo. Totoo po kayo magpatawad. Ang kalimutan nyo. Plus, habang nangyayari yun, makikita may mga tao pa rin dyan, habaan yung pasensya nyo. Pero habang hinahabaan yung pasensya nyo, lumalawak ang pagpapanampalataya. Tumatapad kayo. Natututo kayo magpatawad. At the same time, yung peace na yan, yung joy na yan, papalit. Kasi nag-a-apply ka ng Word of God. Okay? Once pala na ikaw ay napuno ka ng Word of God, puspos ka ng Word of God, puspos ka ng Diyos, ang papalit sa iyo, tinatawag na full of joy. Kaya magiging lesson natin sa next this coming Sunday. I hope na pag-pray nyo palagi yung line natin, yung signal natin, at maayos naman po. Thank you kay Brother Abner na patuloy na nag-monitor ng ating signal, ng ating load. May load na tayo, kung hindi, check na wala tayo ngayon. So, mga kapatid, napakaganda ng lesson, simpleng lesson natin, pero isipin nyo, nagtama. Kasi, kung nais ko kayong lumago, di ba sabi ko, your pastor will help you to grow. Ngayon, hanggat hindi natin nag-break yung peace sa sarili natin, may magbubudyan tayong iniisip na dala-dala natin nung patayong bata-bata pa. Kailangan mawala yan para tuloy-tuloy yung paglago natin. Meron kang hindi pa napapatawad, patawarin mo na yung tama yun, ibigay mo sa Panginoon. Hindi madali, basta sa process, pero dapat nananatili ka sa kalooban ng Diyos para may nangyayari. Huwag ka magpatawad lang, pero wala ka sa loob.
Okay? Patawad, kalimutan, at mayroon pang mga nangyayari yan, patuloy yan. Habang nabubuhay ka, di lalo kang magpatawad ngayon, makikita mo, mas nagkakaroon ka ngayon ng kakayahan. Okay? Nandun yung paglago mo sa buhay mo. Mga kapatid, ganyan ang buhay natin. Ano mang oras ang dumating ang Panginoon, alam mo na may ginagawa ka sa buhay mo. Alam mo na sumusulong ka sa espiritu mong buhay. Alam mo na malinis ang konsensya mo. Ang hirap niyan, matutulog ka, meron kang dala-dalang hindi maganda sa konsensya mo. Samantalang nangungusap ng Holy Spirit sa'yo. Nangungusap na siya sa pamagitan ng kanyang salita. Tapos hindi mo gagamitin, diyan tumitigas ang puso natin. Okay? Again, ano sabi ng verse natin ngayong gabi? Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Yun, mabuti po yan. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin. Sa Ingles, depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Aming amang banal na nasa langit, salamat po sa banal na Espiritu na siya nagbigay ng magandang signal ngayon. Salamat sa kay John Ray na naging ka-assist sa amin dito. Salamat na nandito sila Cristel, nandito sila Angie, si Joshua, si Preli at saka si Joan. Salamat po Ama sa tapatan. Alam ko po na kayo nakakakita ng sarili namin at alam din namin sa sarili namin na may mga kahinaan, mayroon pang mga bagay na dala-dala kami sa sarili namin. Mga pangit na ugali, mga asal na hindi na ayon sa iyong kalooban, mga kaisipan na alam namin mali. Matulungan mo po kami na may ayos lang. Inaalaw po namin kayo na itama yung kaisipan natin ito. Upang masigurado namin na wala magiging handa na yung kapayapaan yan, ang kapayapaan mo, may pinagkaloob mo sa amin, iniwan mo sa amin ay maranasan namin sa buhay. Tulungan po kami na sa mga experience namin ito, makapag-share kami sa iba, kapag sila man ay mabigyan namin ng kagaanan, at sila man ay malagpasan nila yung mga ganitong kahinaan sa buhay nila. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang naging guro namin ngayong gabi. Salamat sa pribilehiyo na kapaghayag ng iyong mga salita. Salamat sa mga viewers namin, mga members namin. Nandito ngayon kapilig namin, na nanonood sila. Bigyan mo po sila ng sipag na pag-aralan ng kanyang salita. I-meditate ko pa nilang natutuhan ngayon. Salamat po sa mga prayers nila. Salamat sa hindi mo sila pinababayaan sa mga needs nila. At ito na yung pagkakataon para kaming maging matutag sa iyo. Ito yung pagkakataon na mas mahaba ang aming pakikipag-usap sa iyo sa panalangin. Ito yung panahon para mamuni-muni namin ang sarili namin na gano'n ba ako kalapit sa Diyos? Sumusulong ba ako sa aking spiritual na buhay? Na-improve ba yung aking panalangin? Na-improve ba yung aking meditation at pag-aaral ng salita? Nababasa ko ba yung aming devotion araw-araw? Natututo na ba akong ng mahabang pasensya? Na-improve ko ba yung aking prayer life? Naiisip ko na ba mag-share ng mga tao ng kaligtasan? Ito yung mga tanong na dapat natin masagot habang tayo ko may crisis na ganito. Kasi isang araw pag ito nawala na, anong klaseng buhay ang naganap sa buhay namin sa panahon ng ilang buwan na kami nasa bahay? So kami lang, sarili lang namin ang makakasagot. Pero dalahan ko po Ama na yung mga natututuhan namin, di ba, narinig namin ito, magdala sa amin sa pagbabago sa buhay namin, magdala sa amin sa paglago, magdala sa amin na makalapit kami sa inyo, mainglag kami sa inyo, at magdala sa amin na matutong magtiwala at sumunod sa kalooban. Palain niyo po ang bawat oras na nagamit namin ng gabi sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. So magiging lesson natin this coming Sunday is about joy. Okay? Plus yung paano natin yung tinatake na, kasi ang dami ko nakikita yung po na understanding the times. Dami ko napapanood ng mga about sa YouTube about iba
ibang klaseng pastor ang nagtuturo. So, from there, nakakuha ko ng mga lectures paano ito pag-aaralan na galing sa Word of God talaga na ano ba yung mga darating na panahon. So, kailangan alam mo po yan. So, this coming Sunday, pag-train mo, aga kayo, anong oras sa Sunday? 9:30. So, I hope mga 9, naka-ready na po kayo. Okay, naka-ready na mga cellphones nyo, may load na kayo, okay ang data, wifi ninyo. Hindi sabihin para kayo nagsimba. Hindi ka nga namasahe o libre sa pamasahe, wala nang balik-balikan, medyo na lang kayo sa bahay nyo. So, lahat tayo excited. Ngayon po, so magandang gabi sa inyong lahat. Sarapan ang tulog ninyo, magising bukas ang malakas, malusog na. Stay safe from virus. Bye-bye.